Bakit nga ba hindi sumama sa God Valley itong si Sengoku? Sa recent chapter ng manga ni-reveal ni Struen na hindi pala sumama papunta sa God Valley itong si Wang Zi. Yes, ilang video na rin nating sinasabi na ito ay dahil kay Shaki. Kung makita siya nito, paniguradong katapusan niya na. Pero hindi kaya may mas malalim pang dahilan patungkol dito? Related kaya sa Marines ang pagpapaiwan niya sa Chinosu? Para sagutin ang katanungang ito, mapunta muna tayo sa hanay ng Marines, partikular kay Sengoku. Noong chapter 1157, 42 years ago, napag-alaman natin na Vice Admiral na ang posisyon nila Sengoku, Garp at Churu. During naman sa flashback ni Kozuki Oden, 26 years ago bago maglaban sina Roger at Whitebeard, may nakita tayong mga Marines na nagtatangkang hulihin si Roger. Pero nabanggit lang ni Roger na kung seryoso daw talagang mahuli siya, kailangan na si Garp o si Sengoku ang ipadala. Mula sa statement na yon, magkaka-idea na tayo na hindi lang si Garp ang malahalimaw na sundalo ng Marines, pati si Sengoku ay malakas din. Dagdag context, halos equal lang si Sengoku kay Garp during Marineford War. At nabanggit nga ni Whitebeard ang pangalan ni Sengoku na matagal na niyang hindi nakikita. Ibig sabihin, sa kanilang career, nagkalaban na sina Sengoku at Whitebeard, similar sa sitwasyon ni Garp at Roger. Ngayon, kung ganito pala kalakas si Sengoku, halos kasing lakas ni Garp, bakit hindi siya pinadala sa God Valley? Bakit si Garp lang ang nag-iisang pinunta moon? Ang sagot, posibleng ang target mission ni Sengoku ay ang mismong Hachinosu. Dahil wala ang buong Rocks Pirate sa isla na ito na ang tamang timing para i-infiltrate ang lugar. Paano nalaman ng Marines na pupunta ang buong Rocks Pirate sa God Valley? Matatandaan natin na habang naglalayag ang Rocks Pirates, nakasalubong nila si King Harald. Napansin ni Sebek na may surveillance ang world government, may matang nakatingin sa galaw ng Rocks Pirates. Posibleng ni-report ng barkong iyon ang planong pagpunta ng Rocks Pirates sa God Valley at dito nagkaroon ng intel si Fleet Admiral Kong na nagpakalat ng balita at inutusan si Garp na pumunta sa God Valley, habang si Sengoku naman ay inutusan pumunta sa Hachinosu. Ngunit, hindi lahat ng miyembro ng Rocks Pirates ay pumunta sa God Valley. Meron ngang naiwan sa isla na ito, si Wang Zi. Sa tingin natin, hindi plano ni Sengoku na talunin si Wang Zi sa misyon niya. Posibleng may kasunduan sila. Kaya pumunta sila kay Wang Zi sa Hachinosu. Sa kasunduang ito, dahayaan si Wang Zi na mamuno sa isla at bibigyan ng additional protection mula sa Marines nang sa gayon ay hindi na ito magamit muli bilang kuta ng mga pirata. Bale, napakadaling kasunduan ito sa part ni Wang Zi dahil alam natin na nakipag-deal na rin siya sa world government sa pamamagitan ng pagkikidnap kay Shaki. Kaya make sense lang na papayag sa agad sa proposal ni Sengoku. Ano naman ang makukuha ng Marines kung masakop nila ang Hachinosu? Obvious, matatanggal ng kuta ng Rocks Pirates at nagtagumpay naman ang Marines sa planong iyon. Dahil matapos ng nangyaring God Valley incident, wala nang balita tungkol sa ibang miyembro ng Rocks Pirates. Hindi na sila nakabalik sa Hachinosu. Isang misteryo rin ito na masasagot kapag malaman natin ang dahilan kung bakit sa kabila ng tagal ng lumipas na taon, wala man lang ginawa ang Marine sa Hinosu at kay Wang Zi. Kung talagang infamous ang Rocks Pirates at kuta nila ang Hachinosu, dapat ba nilang agad na target ang isla na ito? Pero bakit sa lumipas na mga taon na natiling iisa lang si Wang Zi sa Hachinosu, bakit si Blackbeard pa ang kailangan tumalo sa kanya? Hindi kaya ang rason dito ay dahil sa katunayan, hawak naman talaga ng Marines ang Hachinosu bago pa tayo matapos ang God Valley incident at si Wang Zi ang ginawa nilang tagapangalaga ng isla? Speaking of Blackbeard, nalaman natin during chapter 1059 na nagtulong-tulong sina Kobe, Blackbeard at Trafalgar Law para matalo si Wang Zi. Nagkampihan daw ang tatlo para magkaroon ng kanya-kanyang benefits. Si Blackbeard para ma-acquire ang mismong isla ng Hachinosu, si Trafalgar Law para makuha ang 100 puso na 10 para hirangin siya na sa isa sa mga warlord, at si Kobe, simple lang, na ipagkampi siya kay Blackbeard para maprotektahan ng mga sibilyan sa isla. Kaya ang rason ng pagpunta ng tatlong ito sa Hachinosu, si Blackbeard para direktang i-claim ang isla, si Trafalgar Law para kunin ang Ponybeef na nakatago sa isla based sa SBS Volume 1111, at si Kobe para sa sarili niyang dahilan na hindi pa nare-reveal. Bakit pupunta si Kobe sa Hachinosu kung alam niyang mapanganib? Posibleng hawak ng Marines ang isla ay pumunta siya roon. At dahil sa sitwasyon, napilitan siyang kumampi kay Blackbeard. Kung kakampi niya si Wang Zi, maraming mapapahamak sa tandem ni na Blackbeard at Trafalgano. Kaya ginawa niya ng Kobe ang sakripisyo. Pinili niya ang mga inosenteng buhay kesa sa isang pirata. Ito rin ang posibleng dahilan kung bakit nandito si Kobe sa Rocky Port. Sa summary, bukod kay Garp na pumunta sa God Valley para makipaglaban, nagkaroon din ng mission si Sengoku. I-infiltrate ang Hachinosu para mawala ang kuta ng Rocks Pirates. Pero imbis na patayin si Wang Zi, na ipagkonsunduan na siya ang mangangalaga sa isla kapalit ng pera at proteksyon mula sa Marines nang sa gayon ay hindi na muling manirahan ang mga pirata doon. Ito rin ang sagot kung bakit napakatagal na nanirahan si Wang Zi sa Hachinosu at bakit nandito si Kobe noong sinubukan ng infiltrate ni Blackbeard ng isla.
Ang accomplishments ni Garp at Sengoku 38 years ago ay nagpakita ng pagiging hero ni Garp sa pagprotekta sa Marines at ang technical na pagsakop ni Sengoku sa Hinosu ang posibleng naging ticket niya para i-offer ang posisyon ng Admiral. Pero isa lang ang tumanggap, si Sengoku na eventually naging Fleet Admiral. Si Garp naman tumanggo dahil nakita niya kung gaano kasama ang mga Celestial Dragons at ayaw niyang magpatuta sa kanila kahit sa posisyon niya na Admiral. Bale, para sa inyo, sa tingin niya ba during God Valley Incident, nakaupo lang si Sengoku sa headquarters at wala siyang ginawa? O totoo nga na nagkaroon siya ng mission na i-infiltrate ang Hatsinosu? Kung may thoughts or ideas kayo, huwag kayong mahiyang i-comment sa comment section para mapag-usapan natin. So yun lang, maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you again on my next video.